Magandang araw. Today may nire-request na naman si Mark. Mahaba-haba na raw kasi yung buhok niya at medyo nakikita na rin daw yung mga puti niyang buhok. Kaya naman ako ngayon, ito to the rescue. Kinuha ko na nga yung pangkulay na binili niya nung isang araw. Pareho lang din to nung lagi kong kinukulay sa kanya. Sabi ko nga black na lang kaso ayaw daw niya. Ang gusto niya ay yung medyo ma-brown para naman daw pumusyaw-pusyaw yung mukha niya. Dahil nga hindi naman ako professional at wala naman akong mga kagamitan. Itong plastic lang ng basura ang gamit ko lagi pang cover sa kanya. Ginugupit ko lang to sa gitna para magmukhang salon kit at para naman sa pang-clip niya. Gumagamit lang ako nitong sipit ng damit pang laundry at konting history lang namin. Siguro mga 10 years nang ako nagkukulay kay Mark. Simula kasi nung naging kami, hindi na siya nagpunta ng mga parlor para magpakulay. Sigurado ngang napakalaki na ng natitipid niya. Isa yata yun sa dahilan kung bakit niya ako niligawan. Next time nga maturuan to paano magkulay para naman pati ako makalibre na rin. Ang mahal kasi magpakulay dito sa Japan sa parlor. Gupit nga lang dito 3,000 yen na agad. Kaya naman pag magpapakulay ay aabutin ka ng isang lapad or 10,000 yen. Sayang din diba? Kaya naman ako na lang talaga lagi yan nagkukulay sa kanya. Kung hindi nga lang daw talaga siya nagkakaroon ng puting buhok ay hindi naman daw siya magpapakulay. Nagsimula raw siyang magkaroon ng puting buhok nung teenager pa lang siya. Sobrang aga diba? Kaya sabi niya maaring nasa genes daw nila. Ako naman tingin ko niloloko lang niya ako sa edad niya. Ang totoo lolo na talaga siya. May isa pa nga siyang nire-request sa akin. Isunod ko naman daw pag-aralan ng paggugupit ng buhok. Bongga, diba? Gusto na akong gawing all around. Sabi niya, pag natutunan ko daw yun, pwede na ako magtayo ng sarili kong parlor dito. Siya na ang nagdigta ng magiging kapalaran ko. Sa akin naman, okay lang. Basta humanda siya sa unang gupit ko sa kanya. Nang matapos ko na siyang kulayan, binalutan ko na siya sa ulo ng plastic wrap. At para gayang-gaya daw talaga sa mga salon, samahan ko na rin daw ng konting massage. Ako naman, uto-uto. At after matapos ang 20 minutes, pinapaligo ko na siya. Gusto pa nga niyang patagalin para daw mas lalong kumulay. Eh ang sabi ko sa kanya, isa lang sa dalawa yan. Either lalabas ka sa banyo ng matingkad ang buhok o lalabas ka sa banyo ng panot. Kaya yon, buti naman sumunod siya. At ito na yung kinalabasan ng kulay. Satisfied naman daw yung client ko at binigyan niya ako ng review na 4 stars. Paniguradong babalik daw talaga siya after 2 months. At dahil nga oras na ulit para mamili, sabi ko dun sa client ko, wag muna umuwi at samahan muna ako mag-grocery. As usual, nandito na naman kami sa grocery store. Una ko ngang pinuntahan yung fruit section dahil naalala kong patapos na ang nashi season at hindi pa rin ako nakakain nito ngayong taon. Ito yung pinaka-paborito kong prutas dito at dito ko lang to natikman sa Japan. Sinunod ko nang mamili ng pagkain pang ilang araw at si Mark na pinapili ko ng dinner namin ngayong gabi. Sabi nga nila, hayaan ng mga batang mag-participate para matuto sa buhay. Yung akin nga lang, hindi na bata. Damulag na. Kanina lang client ko to ngayon anak ko na. Hanep, daming karakter Mabilis lang kaming namili para makauwi na rin agad. Masyado na kasing gagabihin. Nang makarating na kami ng bahay, tinalupan ko na nga agad tong nashi. Ito nga palang peras dito sa Japan. Pag tinalupan lang to, grabe lang talaga magtubig. At ang lasa nito ay manamis-namis. Ang alam ko hanggang November lang to. At next year na ulit magkakabunga. Para naman sa dinner namin, ang napili ni Mark bilhin ay yakitori at hormone. So yun lang for today. Bye!